Di ba sabi nila dadating tayo sa mundong ito na mag-isa at aalis tayo mag-isa? Kung totoo yon, the thought itself calls for self-love. You see, when you truly love yourself, you don't need other people's validations kasi yours alone is more than enough. Ready ka na ba sa story natin for today? So, there's this person, tawagin natin siyang si Alex. Alex was born biologically male, so syempre, he was registered as one. He expressed na since childhood, di niya talaga feel na boy siya. On the contrary, feeling niya girl siya na trapped sa katawan ng isang lalaki. Okay, so nung lumaki na si Alex, like all of us, he was free to do whatever he wanted. Nung nasa US na siya, nagpa-psychological exam siya, nagpa-breast augmentation, hormone therapy, the likes. He did a lot of things para mag-align yung body niya sa gender identity niya, which again, he identified as a female instead of a male. Dumating yung time na nakuha niya yung results ng efforts niya. A few years after ng stay niya sa US, nag-undergo siya ng sex change surgery sa Bangkok, Thailand. Of course, happy na siya kasi finally, he felt free. Not long after, kumuha siya ng medical certificate sa isang certified plastic surgeon dito sa Pilipinas na nagko-confirm na nag-undergo siya ng sex reassignment surgery. O taray, Girl Scout si ate mo girl, laging handa. Complete ang documents. Of course, after ng sex change, he started living as a woman and take note ha, he was engaged to be married. Oh, bugs, gano'n ka ka-single today? After more than 1 year, nag-file ng petition si Alex sa Regional Trial Court ng Manila para mapalitan yung first name and sex niya sa birth certificate niya. Kasi nga 'di ba, gusto niya na maging legally recognized as a woman. He wanted his name changed from Alexander to Abigail and his sex from male to female. On the day of the initial hearing, walang kumontra sa petition. Tumestigo si Alex sa korte along with the doctor who provided him his medical certificate and his fiancée. 7 months after maghain ng petition ni Alex, pumabor ang Regional Trial Court sa kanya. Bakit nga ba? Una, hindi naman daw kasi final yung petition para umiwas sa batas. Instead, hinain yung petition para maging consistent yung birth records niya sa kung ano siya ngayon. Pangalawa, justice and equity ang binasehan nila. Kasi si Alex, all his life ay nag-isip at kumilos bilang babae and ngayon, may katawan na ring pambabae. Idiniin nila na hindi naman kasi kasalanan ni Alex na matrap siya sa katawan ng isang lalaki so alam niyo yun, bakit kailangan niya mag-suffer? Tsaka, wala namang magiging harm if mangyari yung changes. Di ba nga mas magiging happy pa siya and yung fiancé niya? Kaya with no opposition, inutusan ng korte ang civil registrar ng Manila na palitan ng pangalan niya mula Alexander to Abigail and ang sex niya mula male to female. A couple of months after that, nag-file ng petition ang Republic of the Philippines via OSG for the case's review sa Court of Appeals, and fast forward 6 months later, boom! Plot twist mga vebs. The Court of Appeals ruled in favor of the Republic. What happened, Vela? Sabi nila walang legal basis ang naging decision ng RTC. Kasi nga, wala namang law na nagsasabing pwedeng palitan ang name or sex sa birth certificate dahil lang sa operasyon. Kaya ayun, granted ang petition ng Republic. Binaliktad ang RTC ruling at tuluyang na-dismiss ang case ni Alex. Pero di ba nga, if there's a will, there's a way. Di nag-stop si Alex even after hearing that. In fact, nag-file siya ng reconsideration. Yun nga lang, denied pa rin. Kaya inakyat na niya sa Supreme Court yung case niya, arguing na allow daw ang ganitong changes under Articles 407 to 413 of the Civil Code, Rules 103 and 108 at Republic Act No. 9048. Oh, di nyo kaya yon. Lawyers tayo for today! So yung question natin is, can a person legally change their first name and the entry of sex in their birth certificate after undergoing sex reassignment surgery? What was the answer? Supreme Court says no. Hindi pwedeng palitan ang first name ng isang tao on the ground of sex reassignment. Ano yung point nila? For identification purposes ang pangalan ng bawat individual and that ang pag-change ng name ay isang privilege at hindi karapatan. Sa kaso kasi ni Alex, ang basehan lang niya ay yung sex reassignment surgery niya. Gusto niyang i-align ng pangalan niya sa bago niyang identity. Ang sabi ng court, nor. Kasi ang pagpapalit ng pangalan ay hindi nagpapabago ng civil status at wala rin sa RA 9048 ang sex reassignment bilang valid ground.
Okay, the thing is, wala pa kasi talagang batas dito sa Philippines na nagre-recognize ng sex reassignment o nagsasabi kung ano yung legal effects nito. Which means, kung ano yung nakalagay sa birth certificate mo nung pinanganak ka, yun pa rin ang masusunod and hindi pwedeng palitan dahil lang nagpa-surgery ka. Hindi rin sapat na reason yung justice and equity para i-grant yung petition kasi yung mga pagbabago sa birth certificate may mabigat na legal consequences. Alam din ng RTC na yung petition ni Alex may kinalaman sa plano niyang magpakasal sa fiancé niyang lalaki. Pero ayon sa batas natin, ang kasal ay para lang sa isang lalaki at isang babae. Kung ipapasa nila yung petisyon, para na rin nilang sinabi na pwede ang same-sex marriage dito, which obviously, hindi pwede sa Philippines. Kaya in the end, kinontra ng Supreme Court yung trial court at sinabing, it's giving no talaga. So ganito mga Vebs, ang trabaho kasi ng court ay mag-apply at mag-interpret ng batas na nandyan na, hindi gumawa ng bagong batas. Kaya kahit naaawa sila kay Alex at naiintindihan nila yung desire niya na maging masaya at fulfilled, sinabi nilang yung hinihingi niya ay tungkol na sa public policy at ang mga may kapangyarihan lang gumawa nun ay ang Kongreso at hindi sila. Kaya ang ending, ayun, denied pa rin yung petition. So what's the moral of the story? Sometimes the world won't validate you. Sometimes even the law won't recognize you. Pero that doesn't erase who you are. Kasi the first contract you ever sign in this life is with yourself. Self-love is the only amendment na hindi kayang i-deny ng korte. When you choose to honor yourself and love yourself, walang batas at walang tao na makakapagtanggal nun. That's the kind of recognition na mas matibay pa kesa sa birth certificate. Ikaw, what's your story of self-love?